Bilang binyagang Kristiyano, paano ka nagiging saksi ng Panginoong Hesukristo? Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig, nasa 29 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Linggo ngayon ng pandaigdigang misyon. Kaya pagdasal natin ang lahat ng mga misyonerong nakadistino sa iba't ibang panig ng mundo, pati na ang ating mga OFWs na mga makabagong misyonero, nang pagkaluban sila ng Diyos ng lakas ng pananampalataya at pangangatawan upang makayanan ang mga pagsubok na nararanasan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang pahayag ng Panginoong Hesus na ibigay sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos sa ating mabuting balita. Umurong ang mga Pariseo at nagpulong kung papaano nila huhulihin si Jesus sa sarili niyang salita. Kaya ipinadala nila ang kanilang mga alagad kasama ng mga kampi kay Herodes. Sinabi nila kay Jesus, Guro, nalalaman namin na tapat kang tao at tunay na nagtuturo ng daan ng Diyos. Hindi ka napadadala sa iba at nagsasalita hindi ayon sa kalagayan ng tao. Kaya ano ang palagay mo? Ayon ba sa batas na magbayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba tayo magbayad sa kanya o hindi? Alam naman ni Jesus ang masama nilang pakay. At sinabi niya sa kanila, Mga mapagkunwari, bakit ninyo ako sinusubukan? Ipakita ninyo sa akin ang perang pambuwis. Ipinakita nila ang 1 denaryo at sinabi sa kanila ni Jesus, Sino ang nakalarawan dito na narito rin ang kanyang pangalan? Sumagot sila, Ang Cesar! Ang Cesar! At sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Sa ating mabuting balita ngayon, tinanong ng mga pinuno ng Israel si Jesus kung tama bang magbayad ng buwis sa emperador, at ito ay isang kontrobersyal na paksa noong panahong iyon. Kung sasabihin ni Jesus na oo, maaari siyang maparatangan ng pagtataksil sa bayan ng Israel o sa Diyos. Kung sasabihin naman niyang hindi, maaari siyang maparatangan ng paglaban sa kapangyarihan ng Roma. Pero hindi nagpahuli si Jesus sa kanilang patibong. Sinabi ni Jesus, ibigay niyo kay Cesar ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Sa ganitong paraan, binibigyang diin ni Jesus na ang mas mahalagang bagay ay ang pagbibigay ng karapat-dapat na pagsamba at paggalang sa Diyos. Ang kwentong ito ay may kaugnayan sa pagdiriwang natin ng pandaigdigang araw ng misyon na taon-taon ay ginaganap tuwing ika-4 na linggo ng Oktubre. Nagpapaalala ito sa atin na ang bawat binyagang Kristiyano, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging saksi ni Kristo sa buong mundo at hindi dapat matakot o mahiya na ibahagi ang kanyang pananampalataya. Ang misyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapadala ng mga misyonero sa ibang bansa o kultura, kundi pati na rin sa pagpapakita ng halimbawa ng buhay Kristiyano sa ating sariling lugar at lipunan. Ang misyon ay hindi rin lamang tungkol sa pagsasalita o pagtuturo. Ito ay tungkol din sa pakikinig at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang misyon ay hindi rin lamang tungkol sa pagbibigay o pagtulong, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagkatuto mula sa iba. Mga kapanalig, sa pandaigdigang araw ng misyon, inaanyayahan tayo ni Jesus na dapat nating gamitin ang mga biyaya at talento na ibinigay ng Diyos sa atin upang maglingkod sa Kanya at sa Kanyang bayan. Dapat nating ibahagi ang ating pananampalataya at pag-ibig sa lahat ng tao, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Dapat tayong maging mga saksi ni Kristo na siyang nagpadala sa atin upang magmisyon. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook.
YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.